chase the sun, no time to stray. Burning bright, we light the day. Through the fire, come what may. Keep the rhythm all the way. So, good morning guys. So, it's my second day here at Catanduanes. So, medyo maaga pa. Nagintay na lang ako sa aking tour guide. So, ngayon, naglalakay lang ako ng mga sunscreen kasi dagat na namin pupuntahan natin. So, medyo mainit na naman. At ako'y masusunog na naman. So, ito yung aking nabook pala na accommodation. 3 days ako dito sa accommodation na to, and nabook ko lang siya sa Airbnb. Okay? So, after ko gumayak, sige, pakita ko sa inyo yung aking nabook. So, sobrang ganda nung nabook ko na bahay, no? So, it cost me only 4,000 for 3 nights. So, ayan, waiting na lang ako sa tour guide ko. Tapos, sige, room tour muna tayo habang wala siya. Okay, pakita ko lang. Medyo makalat lang, ha? So, pagpasok mo, ayan. Ito yung entrance. And then, ito na rin yun. Ayan. Medyo makalat lang, ha? So, hindi ko pa naayos yung bed. Ayusin nga natin, nakakahiya. Okay, take 2. So, ayan yung aking bed. Ayan, nandiyan na yung aking towel mamaya ang gagamitin. Ayan, finisher towel ang gamit ko. So, yung hat ko. Ayan yung bag. So, ito sa chair, nakalagay lang aking mga gamit. So, hindi pa naman ako aalis. Ayan. So, medyo maliit lang siya pero spacious na siya for one. And may TV, Wi-Fi. Ayan, may working table tayo. Closet. So, di ko na siya binuksan kasi wala namang ilalagay. And yung CR. So, medyo basa pa yan. Kasi kakaligo ko lang. So, kung mapapansin nyo, may balde doon or timba. Kasi nawawala ng tubig. So, kagabi, nagamit ko yan kasi habang naliligo ako, nawala ng tubig. Okay, so ito. Kayak na ako. So, ayan, quick room tour lang naman kasi maliit lang naman to. And, anong oras na rin naman na feel ko dadating na rin naman siya. Okay? So, see you on my second day adventure. Okay, so nandito na kami ngayon sa may Puraran. So, ang unang stop pala namin ngayon is Falls. Kaya lang, sobrang layo. So, isang oras na kami bumabiyahe, pero at mga 45 minutes pa daw. Nakamotor lang kami. So, ito yung sasakyan namin, no? So, ayan. So, naka-fast show lang kami. So, kaya medyo nakakapagod kapag bumabiyahe ng oras. So, nagpa-stop over muna ako dito sa karinderya para to have some snacks and makapagpahinga muna. So, may magandang spot pala dito sa may pinag-stopan namin. So, may beach din dun, no? Hindi ko sure kung anong beach yan. Pero ang ganda din, no? Diba? So, parang may mga rock formation pa dun sa dulo. Medyo presko din yung hangin dito, kaya ayan, medyo relaxing. So, pahinga muna tayo saglit. Okay, mag-i-snacks muna. So, mga ano lang to, small karinderya. Siguro mag-lunch na lang pala ako. Nag-pinsan ako, tapos May mga lobster. Ito yung lobster. Ito, kuya, ito to. Anong isda to, kuya? ano sila to? Adobo. Pang ano to eh, sarap to pang iha. Adobo ba yan? Adobo. Ano lang sa ulit? Ito lang? Gusto lang ako. Hindi na ako pwede. Ito Puraran tong nakikita. Tama, kuya? Ito. Okay. So, dyan magsasurf. So, dito pala ang surfing later. Nakita mo yan, nagsasurf sila. Ay, medyo malayo. Mababaw ba yan, kuya? Mababaw yan ngayon kasi low tide. Diyan, yung mga professional, bawal dyan ang mga beginner. So, may spot din dito sa gilid na. Sa gilid, hindi nakita. Yes, for beginners only. Ito pala yung Puraran. Okay. Ito yung Tanay LS8. Okay, so ito pala na punta namin karinderya. Sikat siya for lobsters. So, pero hindi naman ako mahilig sa seafood. I think hindi na ako order. Marty. So, Marty kami ng matindi.
Ano to kuya? Umba? Humba. Humba. Yan, babae. Babae. Nakapang gusto pa lutong ano. Hindi ba to parang adobo na luto lang tong ano? Ibang luto na. Nagluto yung sa kantin nila. Pero mas masarap to. Itong part na to pala isdaan. Doon sa tapat ng binurong ang madaming baka. Nakita mo yung mga baka kapon. Ah, doon. Doon din nahuhuli yung mga lobster. Nandun lang. Sa mga ano lang. Ah, sa gilid-gilid lang ba yun? Oh, sa bagay. Lumagapa nga lang pala yun. So guys, so we're here at Nahulugan Falls. So pag galing niyo pala doon sa parking, ito na yon. Kitang-kita na rin siya. So hindi niyo na kailangan maglakad ng mahaba. So mahabang biyahe lang talaga siya kasi medyo malayo. Pero ayun nga, pag nakamotor medyo nakakapagod lang talaga siya kasi nga ilang oras siguro, 2 oras mahigit ang biyahe namin mula doon sa Virac. Dun sa town proper. Stop over. Tapos after that, siguro mga 45 minutes pa ang naging biyahe. Kaya hulas na ako. So let's explore this one. Tingnan natin kung sulit yung ating biyahe. So guys, this is Nahulugan Falls. Medyo mataas siya, no? So, mukha lang siya maliit sa mga pictures, pero in reality, medyo mataas din siya. So, ingat lang sa pagbaba. Oops. Oh, malamig yung kanyang tubig. So, parang yung normal na mga falls na malamig yung water. So, from here, ayan, kita na natin yung falls. I think, i-rate ko siya mga 7.6/10. I think balik na ako, tapos siguro lang ngayon ako ng konti kasi medyo mainit. Iwan ko muna kayo yung aking camera doon sa bag. Okay, mag-e-enjoy muna. Okay, so andito na kami ngayon sa second falls, which is the Bahaw Falls. So parang mas mababa to compare sa kanina. So, base sa picture na nakita ko. So, hindi ko pa nakikita in personal kung ano meron. Pero parang konti lang din yung tao. Yung falls, hindi ko makita kung nasaan. Ito na ba yun? Hindi naman siguro yan. So, ito yung Bahaw Falls. So, hanapin natin kung saan. Ay, saan ang daan dito? So, andun pa daw yung falls. Medyo malayo-layo pa. Medyo pataas ang ating akitin. Maliit na falls nga lang siya. So, ayan. Yan lang yung Bahaw Falls. Actually, parang hindi siya yung favorite ko. Hindi siya kasali. Pero okay naman na din. Presko yung tubig, malamig. Pero in terms of view,
Parang hindi siya kasali sa mga best. So yan. So this is Bahaw Falls. Times change, and there's no one left to pick the pieces up. Not fair when I'm all alone to help you in your times change right in front of me. Truth is, I don't need to see. I could sit around and sing. I'll follow you due north. So kung gusto nyo maligo dito, mas presko yung tubig dito para sa akin. So hindi siya yung super lamig. So masarap lang sa pakiramdam. So kung i-rate ko to, I think bigyan ko siya ng 5 out of 10. Kasi masarap naman siya, refreshing, presko. Pero in terms of sightseeing, hindi ko siya may enjoy. And also, medyo malayo din kasi biniyahin namin from Nahulugan Falls dito. Siguro abot ng mga less than 30 minutes. If I'm not mistaken. Hindi ko naman naorasan ng sobra. Anyways, I think pwede siguro kong lumaway kasi mas gusto ko yung tubig dito, yung kanyang temperature, hindi yung super lamig. And mas mag-enjoy ako kasi parang mas maraming tao, no? So mas lively yung tubig dito. Pagod. Makita nila yung pagod ko sa pag-akyat dito sa Balakay. Shout out sa may hawak ng susi. Nakalaki. Buti na nga lang kuya, pwede yung tao. Pwede yan. Kasi kung hindi tayo kasya, di cancel to. Kalahati na ba tayo? Alin ba? Ay, yung patas na yun? Ay, grabe. Parang wala pa ito kalahati ito. Ganda na rin dito. Picture ako dyan mamaya. Pero mamaya na pagbalik. So andun yung Balakay Point. Yan sa taas na yan. Yan sa taas. So konting lakad pa. Ay, saglit na lang siguro to kuya. Medyo mataas yung slope eh. Lapit na yan. Anong island to kuya? Anong island? Walang tawag? Ang ganda na rin ang view pero grabe na may pagod ko dito. Actually maganda naman siya. Diba? Kaya lang makapagod ako yatin. Oh. Diba? Wala pa kami sa viewpoint mismo. Ay, mga desisyon ko sa buhay. Ay. Minsan lang naman kaya sige na, bahala na mapagod. Ito ba kuya yon o kalahati pa lang to? Sabi nyo kalahati pa lang. Kanina? So ito yung Balakay. Pahinga muna. Papafresh lang tayo muna. Ito ko payong mo. Ay, sorry. So mas maliit to kaya sa Binurong, no? Pero mas maganda yung Binurong. Pero maganda din dito, no? Pawis ko. So yan, dito na ako sa Balakay Point. Ayan. So katatapos na namin mag-drone. Luckily, nabuksan na yung gate. So nakapasok na yung motor namin. Kaya lang,
nakakapagod talaga kanina. So nagpahinga muna ako ng saglit. Tapos ngayon, ayan, buti na lang pagbaba, may motor na. Oo na ako. So ganito kaganda yung Balakay. Though para sa akin mas maganda yung Binurong, pero sobrang ganda din ng field dito, no? So may makikita kang isang island. So tinatanong kay Kuyang Tour Guide yung kung anong pangalan ng island. Kaya lang, wala daw pangalan. Ewan ko kung hindi lang niya din alam. Ang Balakay Point. So after this one, pupunta kami ngayon sa Puraran Beach para mag-surf. So hindi ko naman first time mag-surf, pero parang first time pa din kasi hindi naman ako natututo. Kasi after nakalimutan ko naman agad. Sana maayos yung surfing natin today. And hindi pa ganun kataas yung alon, kaya medyo nag-chill lang kami kasi mamaya pa daw mga alas 5 pwede mag-surf. So ngayon we're heading to Puraran Beach. So para mag-surf. So ngayon muna kami. Magde-demo daw muna and mag-practice. Ano ba tawag doon? Basta i-tutor muna kami. And then after that, so mga 1 oras yata yung pag-surf. Ito yung Puraran Beach. So pagpasok nyo sa gate, halos na rin, yung mismong white sand na rin ang nakikita. So yan yung magtuturo sa akin ng surfing. Sana hindi ako mahirap turuan. So ilang beses na rin naman ako nakapag-surf. Nag-surf na ako sa La Union, Siargao, Aurora, and wala akong maalala. Basta. So, pero ngayon parang first time pa din kasi nakalimutan ko na kung paano. And hindi naman talaga ako natututo. Actually maganda rin yung beach ng Puraran pala, no? Marami nag-i-stay dito, kaya lang hindi ko siya na-fail yung stayan kasi parang may nakasi-signal. So parang ayoko. So nakakapag-internet ako paggabi. Yan, so medyo maraming turista dito. Actually, yung daming foreigner. Hindi ko in-expect na dinadayo to ng foreigner. Saan ba kuya ang natin? Demo. Okay, sige. Ganda rin dito sa Puraran Beach, no? Kasi mag-enjoy ng todo talaga. Kasali din mo. Sa board, at kapag tayo, at top top. Kasi yun yung sa board, hardcore. At ano tayo baba? And then, straight. Then parang ready.
Okay, so done surfing. And ang masasabi ko lang, ay, nakakapagod. Ang layo ng pinagsasurpan, no? And medyo mabato yung lupa. So, medyo nakakatakot bumaba up sa board, no? So, okay naman. Matagal lang ako natuto kasi huling surf ko 2 years ago sa Siargao. And yung pinagamit sa aking board nung una, pang professional pala yun. Ang dulas. Hindi, nakalimutan din daw lagyan ng wax. Kaya nagpapalit ako. And nung nagpapalit ako, ayun, doon ko na nakuha. Buti na nga lang pinalitan kasi kung hindi, baka natapos yung time ko. Hindi ako nakapag-surf ng maayos. Ayun, nakilig na lang. Ayun. Ay, mihingal pa rin ako. Medyo nakakapagod lang, no? Pero worth it naman. So, minsan lang naman to matry. So, hindi naman pwedeng hindi ko siya subukan. Okay, so for now, uwi na siguro kami. So, 1 oras pa biyahe mula doon sa Virac. O, papunta sa Virac. So, medyo madilim na. So, ang dating namin. So, kailangan ko na umuwi. Madali. So, hi guys. So, ayan, nakauwi na ako ngayon. Galing sa Puraran Beach. And, ayan, nakaligo na rin ako, no? So, nagpa-food panda na lang ako for my dinner. And, gulat ako may food panda pala dito, no? So, hindi ko in-expect. Kasi, dun sa probinsya ko sa Nueva Ecija, yung town namin, walang food panda. Pero dito meron. Buti na lang naka-order ako. Kaya lang, waiting pa, no? So, nagpa-food panda na lang ako kasi may work akong gagawin later. So, baka hindi umabot sa time. Kaya, wala akong choice. So, ito na yung aking order. So, ito lang, aking order. Blue lemonade and pork sisig lang. Kasi, wala naman akong choice. Kasi, parang sa Food Panda, parang available na lang is ilang order na lang. Parang tawag doon. Parang 5 restaurant na lang yun nandun. Tapos yung 2 pa is fast food. So, tapos yung 2 pagpipila, parang yung isa mahal, yung isa walang rice. So, dito na lang muna ako sa mura. Tipid-tipid muna tayo. Okay? So, kain muna ako siguro bago mag-work. So, I think dito ko natapusin yung aking second day vlog here in Catanduanes. So, thank you for watching. The